Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 3 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa Senate hearing o second Senate hearing ni Amy Marcos paghuli kay Duterte. Yan po, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ay ayaw ko na sanang talakayin ito kasi nga wala namang kwenta yan eh. Pero naisipan ko na talakayin para mabigyan diin yung tinalakay ko nung nakaraan. Wala atang umatin. Opo, wala. Kaya nga kako walang kwenta eh. At ang umatin ata si Bato de la Rosa at saka si Cayetano, at saka si Amy. At saka yung isang attorney ata na inimbita nila. Pero ako ay wala na akong balak na panoorin yan. Napanood ko lang kanina dun sa discussion ni Vlogcaster Armandin. Opo. Kaya doon ko nakuha yung impormasyon. Pero ako wala na akong interest na manood dyan. Pero ganun pa man ay magbibigay ako ng komento patungkol dyan. Wala nang silbi yan kasi una ay naandun na eh. Naandun na. At saka pangalawa, hindi po na idemanda si Rodrigo Duterte dyan sa Pilipinas. Hindi po wala pong demanda sa kanya. Kaya papaano ang isang judge nahahawakan yan? Ang batas po kasi, common sense lang po yan eh. Yang batas. O kaya may reason. Hindi kasi pwede na sasabihin lang nila na sundin natin ang proseso. Hindi ganun. Sa katunayan nga, ang batas po na ibinigay kay Moses, yung 10 utos, yun lang yun. Yung proseso na kung tawagin natin ay procedures, dagdag lang yan. Dagdag lang nila Moses. Opo. Pero inilagay din doon sa palatuntunan ng Diyos. At ino-honor naman ng Diyos yan kasi nga ay governing authority din si Moses eh. Kaya kung ano man ang i-decide niya, i-honor po ng Diyos yun. Ulitin ko may libro na ibinigay o kautusan na ibinigay, tapos mayroon pang isang libro na isinulat si Moses. Yung nga yun, yung mga dagdag, yung mga procedures of the law. At tinalakay na yan pagdating dito kay Jesus Christ, tinalakay po yan. Ang sinabi ni Jesus Christ sa mga Parisiyo, sa kapanahunan ng mga Parisiyo, ay you put heavy load, sabi ni Jesus Christ binibigyan nyo ng napakabigat na pasanin ang mga tao na halos hindi na nila kaya. Yan nga, yung mga procedures na yan. Pero kayo mga Pariseo kayo, mga hypocrites kayo, kahit na yung daliri nyo, hindi naman nyo binubuhat yan eh. Ganun po yan. So, pwedeng sundin yan. Yung mga procedures na yan, pwede naman. Pero,
ang sabi ni Jesus Christ, huwag kalimutan yung weightier matters of the law. Yung mabigat, o ano ba ang purpose o ano ba ang importansya ng batas. The purpose of the law is to obtain justice. Yan po na nakakalimutan natin. Opo. Mas binibigyan natin halaga yung proseso kaysa doon sa talagang batas na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Nangangalo niya ba sila? Yan ang tanong ko eh. Nakakalimutan yun. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Nakakalimutan yun. Ang sinusundan natin ay proseso ng batas. At alam po yan ng mga abogado. Alam po yan na inuungkat nila ang proseso para lituhin nila ang tao, o yun nga sabi ni Jesus Christ, bigyan ng heavy load. Gusto nilang lagyan ng mabigat na pasanin ang mga tao. Yan sa mga proseso na yan. At para po maintindihan natin, alam naman natin ang nangyari kay Dilima. Hindi ba? Na kung saan ay siya ay nabilanggo, halos mag-7 taon po yan. Ano po ang sinunod nila? Tanungin ko po kayo, kung naiintindihan nyo yan, ano po ang sinunod nila? Proseso ng batas. Yan po ang sinunod nila. At halos lahat sila ngayon, pati yan si Bato de la Rosa, nagsasalita, bagamat nakalaya na ngayon si Dilima, ang sinasabi niya ngayon ay sinunod lang namin ang batas eh. Sinunod lang namin ang proseso ng batas. Mabigat ang mga testimonya. Sabi nila, hindi ba? Mabigat ang mga tao na nagtestimony na drug lord daw si Dilima. Sinunod namin kanila ang proseso ng batas. Yung nga, Nobel. Kasi nga, yun ang proseso. Pero, walang hustisya dyan. Wala. At hanggang ngayon, sabi nga ni Dilima, hindi ko kanya maisip, hindi ko masukat isipin papaano sila ito papanagutin. Kasi nga ay ang dami eh. Pati yung judge eh, hindi ba? Kasama na dyan eh. Pati yung mga bilanggo na nagtestimony. Pero nga, may mga konsensya din po yan eh. Yung mga nagtestify, alam nila na may Diyos. Kaya nag-recant sila isa-isa. Ni-recant nila yung testimonya nila. Adi ngayon ay na-acquit. Pero proseso po ang sinunod nila. Hindi ba? Proseso eh. Kaya nga kako, delikado po yung proseso. At hindi yan ang the most important matter of the law. Ang most important matter of the law is to obtain righteousness, o kaya yung justice. Hindi po yung human rights, binayulit yung human rights. Diniscuss ko na po yan. Ang isang tao na alipin ng kasalanan, nasa Biblia po nakasulat, ang isang tao, kung ikaw ay tao ka at ikaw ay alipin ng kasalanan, wala ka namang gagawing mabuti na approve sa Diyos. Wala. Makakagawa ka ng mabuti, pero approve dun sa tao. Ay marami pong tao, iba-iba po yan. Maaring ang nag-a-approve yung natulungan mo lang o yung nabibigyan mo ng biyaya, hindi ba? Approve sa kanya. Pero approve sa Diyos, hindi po. Walang gagawin kasi, nakasulat kasi sa Biblia, walang gagawin yan yung tao na alipin ng kasamaan o alipin ng kasalanan o alipin ni Satanas kung hindi gagawa ng masama. Yan po. At hindi po natin kailangan ipaliwanag yan. Walang gagawin ang tao
Mangangalo niya ba yan? Ay oo Kung may pira, hindi ba? Mangangalo niya yan Oh, bigyan ko po kayo ng example. Si Rocky, hindi ba si Harry Rocky? Oh, human rights lawyer po yan. Oh, pinaglalaban niya ang tao na mahihirap noon. Pinaglalaban niya. At diyan siya sumikat. At diyan siya, aywan ko kung nakatapos ata siya sa ibang bansa yung Doctor of Law siguro yan o ano. Pero nung nagkapira, ano po ang ginawa niya? Sige, tanungin ko po kayo. Nung nagkapira, hindi ba ibinahay niya si De La Serna? Sino ba? Ano bang pangalan nun? Oh, yung Supra International model, hindi ba? Oh, AG De La Serna. Yan po ang sinasabi ko, kung may pira yan, gagawa ng kalukuhan yan. Ay ngayon nga, nagtatago na siya Oh, sige nga. Pag ayaw niyong maniwala, hindi ako matatapos dito na magbigay ng example. Kasi nga ang tao ay alipin ng kasamaan. Yan po. Si Jojo Marbinay, hindi ba? Si Jojo Marbinay noon, bilib na bilib ako dyan dahil nga ayaw niya ng korupsyon. Ayaw niya ng political yung dynasty. Ayaw niya yan. Oh, nagmamarcha yan. Oh, sila nila Joker Arroyo. Sidekick yan ni Joker Arroyo. Pero nung siya na ang nasa posisyon, ay hindi, sabi nga, basta binubuto ng tao, sige. Basta binubuto ng tao, sige yan. Kahit nakapamilya yan, anak niya, asawa niya, sige, maging mayor na yan. Ganun po ang tao Hindi ba? Walang gagawin ang tao kung may pagkakataon, kung bibigyan siya ng pagkakataon, gagawa ng kalukuhan yan. Kasi nga alipin Tapos ang gusto nila ngayong ipasunod, yung proseso daw. Kasi nga gagamitin yung proseso para ilihis ang isyo o ang tao. Ilihis. Ito pa yung ginagamit nila. Itong Article 59 ng Rome Statute. Article 59 Section 2. Babasahin ko lang po A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial estate which shall determine in accordance with the law of that estate that ABC. Ayan, ABC. Pero ito muna, dadalhin daw yung nahuli nila o yung tao na akusado, dadalhin daw doon sa competent judicial authority in the custodial estate. Ngayon po, ini-equate na nila ito sa korte. Ang tanong ko po sa inyo, bilang ako po ay nag-aaral ng Biblia, hindi pwedeng papalitan mo lang yung mga word Hindi pwede Papalitan mo yung word, competent custodial authority in the competent judicial authority in the custodial estate. Papalitan mo yan ng korte. Korte raw yan, sabi nila. Ay bakit mo papalitan yan? Hindi ba? Saan dyan ang salitang korte? Dadalhin sa korte ng nakahuli.
Wala eh. Hindi ba? Ang nakasulat po ay competent judicial authority in the custodial estate. Diyan po pinapalitan nila yung salita. Para kung i-explain nila ay dapat dumaan sa korte, sa Pasay daw eh. Sa Pasay, dapat doon daw dinala. Pero padaanin na po natin yan. Sige, paraanin na natin yan. Ano yung sinasabi ko kanina? Ang batas kailangan may reason. Ang batas kailangan may logic o may sentido komon. Bakit mo dadalhin yan sa korte na walang nagdemanda dyan? Walang record dyan. Hindi ba? Bakit dadalhin mo sa korte yan? Walang reason eh. At kung dadalhin mo sa korte yan, ganun kay Army Tevez na nahuli sa East Timor, dinala mo na sa korte, 1 taon na hindi pa nare-release. Hindi pa na ibibigay sa atin. Sa bagay, extradition po yun. Hindi ICC. Pero baka ganyan ang mangyari dyan. Pagkakapirahan nila yan, hindi ba? Yung judge dyan, baka, ay tika muna, hindi ba? Kung bibigyan mo ng pagkakataon ang judge na siya ang mag-decide, ay wala siyang record eh. Hindi ba? At hindi po aakto ang korte kung walang nagdidebate muna. Hearing nga muna bago mag-decide eh. Hear first before decide or before condemn. Yun nga. Common sense lang po yan. At tignan po natin ang purpose. Ang purpose nung bakit niya dadalhin doon o yung tinatawag nilang substance. Ano ang purpose? Letter A, the warrant applies to that person. Sisiguraduhin po yung person na yan ay si Duterte yan. Yan po. Yan lang po ang mabigat dyan. Sisiguraduhin. Yan po ay trabaho ng NBI. Nasisiguraduhin nila, kaya nga pinapatamark yan eh. Nililitrato. Hindi ba? Side view, 2, front view, at saka whole body. Nililitrato. Kaya nga mayroong yung height scale eh. Para siya yun. At saka tamark. Yun po. Ay sino po ang gumagawa niyan? Pulis. Kung nahuli ka ng pulis o kaya sa NBI. Bakit dadalhin mo sa korte? Hindi ba? Yan po ang tanong ko. Tignan nyo yung purpose Ano ba ang purpose? I-identify siya. Siguraduhin na siya yan. At malamang ito, nangyayari yan sa mga tao na nahuli sa ibang bansa. Maari yan. Yan ang purpose ng yung Article 1 na yan. Article 59 na yan. Ang purpose yan, sisiguraduhin yung tao. Kasi nga, nagbabalat kayo po yan eh. Nag-plastic surgery. Nag-iba ng pangalan. Umalis na ng bansa. Kaya yung makakahuli sa kanya na bansa, sisiguraduhin muna na siya yan. Every case is different po. Iba po ito si Duterte, iba po ito. Siya ay nagsabi doon sa Hong Kong ay sisipain niya daw ang ICC eh. At maraming bisis yan, sinasabi niya. Mayroon pa nga, ipapakain niya yung papel eh. Yung search warrant eh, yung papel, ipapakain ko kanya yan eh. Ibang klase po ito. Kaya hindi na kailangan ang yung ganun sa East Timor na dadaan muna sila sa korte. Yun po yung letter B, a person has been arrested in accordance with the proper process. Ay lahat naman yan eh. At sinabi ko na nga, si Dilima nga dumaan din sa proper process eh. Pero nabilanggo po siya ng almost 7 years. Proseso po ang sinunod nila. At nung tinanong si Digong, ano masasabi mo ngayon na acquitted? Ay wala tayong magagawa dyan. Sabi niya, yun ang
utos ng judge ay sundin na lang natin. O, nasaan ang kwan dyan? Justice. Hindi ba? Sinunod nila yung kwan yung proseso pero walang justice. Pero alam ko may divine justice yan. Opo. Letter C, a person's rights have been respected. Ay madali na lang yan 12 hours na nga 12 hours na. At ito nga kung ang chief of police, ang tanong ko po sa inyo, tatagal ba yan ng 24 hours na hindi matutulog yan? Hindi ay baka nga alas 8 o alas 7 ng umaga, nag-aabang na sila dyan hindi ba? 12 hours na daw sila dyan hindi ba? Hindi tatagal po. Kaya dapat talaga isakay na yan doon sa Iloprano na dalhin na sa ICC. Yun po. Alangan naman na 18 hours na ay hindi pa. Ay hindi po tatagal ang mga pulis dyan. Hindi tatagal. Human factor po yan Maaring yung mga bata siguro baka pwede pa. Pero yung kaedaran ni General Torre ay medyo may edad na yan. So, yun na. Nag-decide na siya. Pero bago ko po ituloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at bago ko ibigay yung Bible verse. At alam ko ito ay natalakay ko na po ito Pero uulitin ko na naman yung mga Bible verse. Pero ito muna sila, salamat po sa inyong lahat. Kay Rosana Narumi ng Japan, Al Ularia ng Bacol, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Salminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Blister Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lynn Ibungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaista, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Johnny, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Shilo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Matthew 23:23. Sabi po ni Jesus Christ,
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes and mints and anise and cummins, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Sabi po ni Jesus Christ, the weightier matters of the law, yung mabigat na, yung purpose of the law, or the important matter of the law, is to obtain justice. Yan po. Hindi po yung procedure na yan. Wala yan. Walang kwenta yan. Pero, ikwan nyo din yan, sabi niya. Ituparin nyo yan, pero huwag yung kalimutan yung the most important matter of the law is to obtain justice. Paano magkakaroon ng justice? Yung mga pinagpapatay na halimbawa na natin na 6,000 na pinagpapatay, kung dyan lilitisin yan sa Pasay, mag-isip naman kayo, walang mangyari dyan, Sisipain nga lang daw ni Duterte. At kaya nga, yan ang nilalakad nila ni Bato de la Rosa at saka ni Juan na gusto ko, sabi nila, dito ako litisin sa sarili kong bansa. O ayun hindi ba? Kasi nga wala Hindi uubra ang justice sa kanila. Kasi matapang sila, hindi ba? Papatay sila, hindi ba? Makapangyarihan sila. May pira sila. O may mga guns sila. O yung mga testigo po, pupuntahan yan sa gabi. Tatakutin. Ganun po yan. Pati mga judges siguro, kaya nila yan. Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good. Ipinakita sa atin ng Panginoon, hindi ba? Kung ano ang maganda. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, justly, hindi ba? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan po ang nakasulat. Naka-specify po dyan na to act justly. Romans 8, verse 3 at saka 4. For the law was powerless. Ay, ito po ang nilalaban ko talaga The law is powerless. Ay, lalo na yung procedure na yan. Saan powerless po? Saan powerless? Para tayo ay isave. Hindi tayo masisave ng batas. Ulitin ko lang, ito ang hindi alam ng mga tao For the law was powerless to do in that it was weakened by the flesh. God did by sending His own Son in the likeness of a sinful man as an offering for sin. Ay, mahirap pong intindihin yan, pero i-rephrase ko na lang sa as far as I can remember. For the law is futile to do in that it was weakened by the flesh. Pinahina kasi ng flesh yung batas, pinahina. Kasi nga, pwedeng bayaran po Yung mga judges, pwedeng takutin. Hindi ba? Natatakot ba yan? Oo, natatakot yan Nababayaran ba yan? Opo. Nasa Deuteronomy po yan. Judges, huwag kayong tatanggap ng mga suhol. Nakasulat po yan. Kaya nangyayari po yan. It was weakened by the flesh. Yung batas. It has no power or it is powerless to do or to save you. Hindi nga pwede. Nagtataka nga ako, bakit ang lahat ay nagsasabi na
na sundin natin ang batas. Powerless nga yan eh. Nakasulat po sa Biblia. Labanan nyo yung Biblia. For what the law cannot do. Ang ibang version or dito, powerless to do. Or futile. God did by sending His own Son. Ginawa na ng Diyos. Siya na ang gumawa para tayo ay maligtas. By sending His own Son in the likeness of a sinful man, makasalanan na tao, sa appearance ng makasalanan na tao. Si Jesus Christ yun. Appearance lang na makasalanan na tao, si Jesus Christ. Yan, as an offering for sin. Siya ang inoffer. Opo. Para mawala ang lahat ng kasalanan. Pero hindi naman mawawala yan kasi mayroong ayaw maniwala Hindi kasama yun. Hindi sila isasama. Justice po ang Panginoon. Kung ayaw mong sumama o ayaw mong maniwala, hindi ka kasama dun sa ililigtas. He does condemn sin in the flesh so that the righteousness standard of the law might be fulfilled in us. Mayroon kasing righteous requirement of the law Opo. Iyon ang dapat na maibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun lang. Hindi yang pagsunod sa procedure. Wala yan. Opo. Inuulit ko nga, si Dilima nga, sumunod sa procedure yung kaso niya, pero anong nangyari? Hindi ba? Sinunod nila lahat, hindi ba? Mabigat ang kaso. Sabi nung judge, mabigat walang bail yan. Sinunod nila ang procedure. Hindi ba? Pero alam na mga tao, nakalukuhan lang yun. Ay, nasaan ang justice ngayon? The law nga is weakened by the law is futile because it was weakened by the flesh. Nababayaran Hindi ba? O nagsasalita ng ibang salita. Ganun po ang nangyayari dyan sa batas. Who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Yun po ang maliligtas. Yung hindi na gumagalaw o hindi na lumalakad according to the flesh. Ayaw na yung mga kasikatan, ayaw na yung mga kayamanan. Ang gusto lang niya ay papaano makatupad sa alituntunin ng Panginoon. Yun po, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. Yun po. Nililinaw ko lang po kaya nga ako, natatawa na lang ako kung sasabihin ni Amy Marcos na hindi sinunod ang procedure. Hindi ba? Si Bato din. Wala sa procedure. Kasi ang gusto nila, idadaan doon sa Pasay. Ay, kalukuhan po yan. Kasi wala siyang kaso doon Bakit magde-decide yan kung papakawalan yan o magbibail yan? Ano ang karapatan niya? Wala sa reason Hindi ba ang nagpadakip ay ICC? Ay naandun yung mga complaint o yung mga complainant naandun. Ay doon siya haharap Yun ang due process. Yung paghuli ay talagang ganyan yan. Hinahamon nga niyan. Nahulihin na siya Kaya ayaw ko nang sabihin yung masasama na sinasabi kasi nga bawal sa amin mga born again Pero alam nyo naman yan. Hindi ba? Alam nyo yan na hinahamon niya. Ang Diyos nga sinabihan niya na God is stupid Stupido, sabi niya. Bakit may ahas? Hindi ba? Bakit naglagay ng ahas doon? Ayan po, palagay ko yan ay pinagbabayaran na niya ngayon. Opo. Yan po ang nakikita ko dyan. At wala nang makakapigil dyan. Wala na. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig ay dinadalayan ko po sa Panginoon na tayo ay makakuha ng wisdom sa Kanya na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal,
Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.